Maligayang pagdating sa Isip na Ligaw Horror, kung saan ang bawat liham ay isinusulat sa dilim. At bago natin simulan ang misteryo, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat. Handa ka na ba? Magandang gabi po, Miss Kate, at sa lahat ng kaisip na patuloy na sumusubaybay sa inyong programa. Saludo po ako sa inyo. Matagal ko na pong sinusundan ang mga kwento ninyo at ngayon ako naman ang gustong magbahagi. Sana'y maging aral ito at kung maaari, mahanapan ang kasagutan. Ako po si Mercy, 48 years old, isang yaya dito sa Italia. Sa isang lugar na sa una kong dating ay parang postcard. Maganda, tahimik, pero may tinatagong lungkot. Matagal na po akong nagtatrabaho abroad. 6 na taon sa Hong Kong, 3 sa Qatar, at nitong huli, dito na nga sa Tuscany, Italy. Nakuha ko ng isang mayamang pamilyang Italyano, ang mga Morandi, para alagaan ang kanilang nag-iisang anak na si Lucia, 7 taong gulang. Ang sabi sa akin ng agency, mabait at tahimik daw ang bata. Pero may mga trauma dahil sa pagkamatay ng kanyang lola. Pagdating ko sa Villa Morandi, para akong bumalik sa panahon ng Kastila. Matayog ang mga arko, makapal ang kahoy at may mga lumang painting sa bawat pader. Mababango ang hardin, puno ng lavender. Pero may ibang amoy sa loob, parang lumang libro na laging basa. May kahalong usok ng kandila kahit walang nakasindi. Si Senyora Elena, ang ina ni Lucia, ay isang matikas na babae pero palaging malamig. Halos hindi ako kinakausap maliban sa mga utos. Ang ama naman, si Senyor Carlo, ay laging wala. Sa business daw sa Roma. Kaya halos kami lang palagi ni Lucia sa villa. Tahimik ang bata, oo. Pero sa likod ng kanyang mga mata, may parang gustong sumigaw. Sa unang linggo, panay ang kwento niya tungkol sa kanyang kaibigan. Il mio piccolo amico, sabi niya habang nagdodrawing. He lives under the stairs. He likes my hair. Siyempre, napangiti lang ako. Sanay na ako sa mga ganyang imahinasyon ng bata. Sa Pilipinas, may duwende, may mga kaibigang di nakikita. Pero may kakaiba kay Lucia. Kapag naglalaro siya sa kwarto, may mga oras na parang may kausap talaga siya. May tawa, minsan may iyak, at may mga salitang hindi Italyano ang tunog. Pero pamilyar sa akin. Isang gabi habang nagliligpit ako ng mga laruan niya, narinig ko siyang binubulong ang isang awitin at halos malaglag ang puso ko. Ang kanta ay isang lullaby na ginagamit sa amin noon sa antike. Isang kantang matagal ko nang hindi naririnig, ni hindi ko nga maalala na naikwento ko to sa kanya. Lucia, saan mo narinig yan? Napatingin siya sa akin, walang ngiti. From him. He said he used to sing that. Akala ko guni-guni lang, pero sunod-sunod na ang mga nangyari. Isang umaga, bumukas mag-isa ang pintuan sa kwarto ko. Isang gabing maginaw, may mga laruan si Lucia na gumalaw sa harapan ko habang wala ang bata sa bahay. Sa kusina, may mga kutsilyong nahulog ng sabay-sabay. Wala ni isang hangin. Hindi ito simpleng imaginary friend. May presensya, may galit.
Pagkakataon lang ba na ako ang pinili ni Lucia para sa trabahong ito? O ako talaga ang hinahanap ng kaibigan niya? At dito na nagsimula ang pagsisiyasat ko sa kasaysayan ng Villa Morandi. At ang aking nadiskubre ay magpapabago sa paniniwala ko sa katotohanan at sa kung saan napupunta ang mga kaluluwang nakalimutan ng kasaysayan. Sa mga kaisip nating matitibay ang loob, naway nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapakinggan nyo ang kasunod ng aking kwento. Ako po muli si Mercy, isang yaya dito sa Tuscany, at kung kanina'y parang panaginip ang lahat, ngayon masasabing bangungot na siyang nagising. Nang gabing narinig ko si Lucia umawit ng lalabay mula sa amin sa Antique, isang kantang hindi ko man lang maalala kung kailan ko huling narinig. Hindi na ako matahimik. Pakiramdam ko'y binubuksan na ang isang pinto ng nakaraan na akala ko'y naiwan ko na sa Pilipinas. Pero dito, sa puso ng Italia, unti-unti itong bumabalik at may kasamang nilalang na matagal nang naghihintay. Minsan, habang nililinis ko ang lumang cabinet sa likod ng kusina, may nakita akong maliit na wooden box. May mga ukit ng bituin, araw at isang letrang B na halatang Tagalog ang estilo. Sa ilalim nito, may nakaukit na pangalang Benito. Kinilabutan ako. Hindi Italia ang isura ng kahon. Pilipinas ito. Tinanong ko si Senyora Elena kung sino si Benito. Pero tinapunan lang niya ako ng malamig na tingin. Nanimporta. Ang sagot niya. Just don't go poking around cellar. Cellar? May silong palang villa. Hindi na ako mapakali. Kinaumagahan, habang nasa eskwela si Lucia at walang mag-asawa, sinubukan kong hanapin ang pintuang tinutukoy niya. Sa dulong bahagi ng library, may isang bookshelf na tila mas bago kaysa sa iba. Sa tulong ng flashlight ko at kaunting lakas ng loob, tinula ko ito. At doon ko nakita ang isang lumang bakal na pinto. Kalawangin, malamig, parang may hiningang nakakulob sa likod nito. Pagbukas ko, isang makipot na hagdan pababa ang bumungad. Mabigat ang hangin. Parang siniksik ang lahat ng alikabok, usok at lungkot ng 100 taon. Sa pag-apak ko pa lang sa unang baitang, napansin kong may mga ukit sa mga dingding. Hindi ito Italian. Hindi rin ito Latin. Ito'y mga lumang baybayin. Sa dulo ng silong may isang maliit na kwarto. Doon ko nakita ang isang lumang portrait. Kulay sepia, may gasgas, pero malinaw pa rin ang muka. Isang lalaking kayumanggi, malalim ang mata, nakasuot ng luma at punit na uniforme. Pilipino. Sa ilalim ng larawan, Benito Domestico, 1887. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Sa bansang ito, sa bahay na akala ko'y dayuhan, may isa pala ring kababayan nating naunang naglingkod at nawala. Bigla kong naramdaman ang bigat sa dibdib. Hindi takot, kundi lungkot. Parang humihingi ng tulong ang mga mata sa portrait. Paglabas ko ng silong, sinabayan ako ng biglang pagpatay ng ilaw sa buong bahay. Sumara mga bintana. Humangin sa loob kahit sarado ang lahat, at sa bulong sa hangin, narinig ko. Hindi ko sila iniwan. Ako ang iniwan nila.
Miss Kate, doon ko na naisip, hindi ito basta-bastang multo. Ito'y kaluluwang ipinagtabuyan, hindi lang ng mga Morandi, kundi ng kasaysayan. At ngayon, siya'y may bagong paraan para iparamdam ang kanyang presensya. Sa pamamagitan ng bata, sa pamamagitan ni Lucia, at sa pamamagitan ko. Sa mga kaisip na palaging bukas ang tenga sa mga kwentong gaya ng sakin, sa dami ng gabi kong nagkukulong sa kwarto, bit-bit ang dasal at kaba, minsan napapatanong ako kung tama ba ang ginawa kong pag-alis sa bansa. Pero ngayong nandito na ako, may kailangan akong tapusin. May kaluluwang gustong magsalita at ako lang ang nakakarinig. Ng mga sumunod na araw, si Lucia ay tila naging ibang bata. Madalas siyang tulala sa bintana, parang may inihintay. Kapag kinakausap ko, minsan ay hindi siya sumasagot sa Italian, kundi sa isang banyagang wika. At isang araw, napagtanto kong kinaray iyon. Dialect na sinasalita sa amin sa Antique. Lucia, saan mo natutunan yan? Sinabi sa akin ni Benito. Benito? Ang piccolo amigo mo? Tumango siya, pero seryoso ang muka. Masama siyang tao noon. Pero ngayon, gusto lang niya may matinig. Pagkatapos nito, sunod-sunod na ang hindi maipaliwanag na pangyayari. Isang umaga, habang nagsusuklay ako ng buhok ni Lucia, may pumatak na dugo sa sahig. Nang tingnan ko ang ulo niya, wala namang sugat. Sinundan ko ang mga patak at nagulat ako nang makita kong galing ito sa kisame ng silid. Umakyat ako. Ang atik ng bahay ay matagal nang sinarado. Pero sa pagbukas ko, amoy amag, dugo at insenso ang sumalubong. Sa gitna ng sahig, may nakaguhit na lumang bilog na may baybayin sa paligid. Parang mga ritual na nakikita ko noon sa mga kwento ng mga babaylan sa amin. Nang gabing iyon, pinilit kong ipagdasal si Lucia. Hawak ko ang rosaryo ng nanay ko mula pa noong ako'y nag-aaral. Sa kalagitnaan ng dasal, nagsimulang mangisay ang bata. Pumula ang mata at sa boses na hindi kanya narinig ko. Naiwan ako rito. Pinagbintangan. Tinapon sa balon. Binigti ng sariling lubid. Lahat ng sakit ko, isusumpa ako sa dugo ng mga Morandi. Nanginig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung paano ako nakapagsalita pa. Pero sigaw ko lang ay, "Tama na, Benito. Hindi ako kalaban." Bigla siyang natahimik. Tumilat si Lucia. Ngunit hindi na siya ang tumingin sa akin. Miss Kate, at sa mga kaisip, habang sinusulat ko ito, nasa ilalim ako ng hagdan. May kandilang nakasindi. Hindi ko alam kung gaano katagal akong ligtas dito, pero isa lang ang malinaw sa akin. Ang kaluluwang ito, hindi na lang nagpaparamdam. Nagahari na. Ipagpaumanhin niyo kung mas malalim pa ang pupuntahan natin ngayon. Kasi sa gabi ring iyon, kung kailan akala ko'y pinakamasama na ang dumaan, doon ko nakita ang bangkay.
Hindi ako pinatulog ng isip ko. Paulit-ulit sa alaala ko ang boses ni Benito. Galit, basag at puno ng hinanakit. Kinabukasan, nagpanggap akong maglalaba para makapunta ako sa likod ng villa. Doon sa parte ng lupaing iniiwasang daanan ng buong pamilya. Luma na ang mga puno, makakapal ang mga ugat, at may amoy ng basang lupa na hindi mawala kahit tirik ang araw. Sa dulo, natagpuan ko ang isang bilog na lugar kung saan wala ni isang damo ang tumutubo. Nandun ang isang lumang balon, selyado ng bakal na takip. Doon ko naalala ang huling sinabi ni Benito. Tinapon ako sa balon. Wala akong hawak na anuman kundi dasal. Pero para akong inakay ng di nakikitang kamay at nang tuluyang mabuksan ang takip ng balon, amoy ng mansyadong tela, lumang dugo at pagsisisi ang lumabas. Muling bumalik ang mga alaala ng mga kwentong narinig ko noon sa bayan namin sa Antique. Tungkol sa mga alipin na isinama ng mga Kastila papunta sa Europa. At kung gaano kabagsik ang dinanas nila sa kamay ng mga banyaga. Napag-alaman ko noong late 1800s, ang pamilya Morandi ay may kasaysayan ng pagtanggap ng katulong mula sa Asya. At sa lumang aklatan ng villa, nakatago sa isang cabinet sa likod ng mga lathalain, natagpuan ko ang isang larawan. Isang binatang Pilipino na nakabarong at may tali sa leeg. Parang hindi siya kinuhanan ng larawan ng kusa, kundi bilang pag-aari. Sa likod ng larawan, may nakasulat, Benito, Arrivato dal Mare, Scomparso il 1887. Sa Tagalog, Benito, dumating mula sa dagat, nawala noong 1887. Habang hinuhukay ko ang kasaysayan ni Benito, dahan-dahan ding nagbabago si Lucia. Hindi na siya umiiyak sa gabi. Siya na ngayon ang bumubulong sa akin. Yaya, tinanong ko si Benito kung sino sumahal sa kanya. Ang sabi niya, lalo na. Ang tinutukoy niya ay ang matandang lola ni Senyora Morandi na ayon sa mga larawan ay dating namuno sa villa. Napagtanto ko, ang pamilyang ito ay hindi biktima, kundi tagapagmana ng isang kasalanan. Si Benito, hindi lang multo. Isa siyang sumpa. Miss Kate, mga kaisip, ng gabing iyon, bumalik ako sa balon. Bit-bit ang larawan ni Benito. Ilang dahon ng laurel, asin, at ang dasal na tinuro ng lola kong albularyo sa Antique. Sa dilim, nagsindi ako ng kandila at nagsimulang manalangin. Benito, kung saksi ako ng iyong sakit, pahintulutan mong maipaabot ang hustisya sa pangalan mo. Patawad sa katahimikan. Patawad sa limot. Tumahimik ang paligid hanggang sa isang tinig na halos hindi marinig ang bumulong. Ngunit sino ang magpapatawad sa kanila? Ito ang tanong na hindi ko masagot, Miss Kate. Tapos na ba ang sumpa o nagsisimula pa lang? Kung handa ka na, itutuloy ko sa huling yugto kung saan lalabas ang buong katotohanan tungkol kay Lucia sa pamilya Morandi at kung bakit ako, si Mercy, ang piniling pagdaanan ng lahat ng ito. Salamat sa pakikinig sa huling bahagi ng kwento ko. Hindi ko man ito inaasahang matapos,
Pero ngayong isusulat ko ng lahat, pakiramdam ko'y parang may bahagyang bigat na naibsan. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ito kwentong nagsasara lang ng pinto. Ito'y isang babala. Pagkatapos ng gabing dinalangin ko si Benito, akala ko tapos na ang lahat. Bumalik ang villa sa katahimikan. Si Lucia ay hindi na nananakit. Hindi na rin nagsasalita ng katutubong wika. Isang linggo siyang tahimik. Masyadong tahimik. Hindi na siya lumalabas ng silid. Hindi kumakain. Parang wala na siya. At isang gabi, habang ako'y nag-aayos ng kanyang kwarto, nakita kong bukas ang bintana. Wala si Lucia. Nataranta ako, Miss Kate. Nilibot ko ang buong villa. Tumakbo ko sa hardin, tinawag ko siya ng paulit-ulit, ngunit walang sumagot. Hanggang sa marating kong muli ang balon. Nakaawang na naman ang takip nito. Lumapit ako at doon ko siya nakita. Nakatayo si Lucia sa tabi ng balon. Kausap si Benito. Hindi ko siya kita, pero ramdam ko ang presensya niya. Lumalakas ang hangin at nagsasayaw ang mga dahon. Tumitibok ang lupa sa ilalim ng paa. Yaya, sabi ni Benito, tapos na siya sa akin. Pero kailangan may sumunod. Anong ibig mong sabihin, anak? Sabi niya, ikaw na. Ikaw na ang kailangan niya. Sa sandaling iyon, narinig ko ang sigaw ni Benito. Hindi na parang boses sa hangin, kundi parang sigaw na isang taong nabuhay muli. Lumapit ako kay Lucia. Kinarga ko siya at buong lakas kong isinara ang balon. Pagkatapos ng gabing iyon, nagpaalam na ako sa pamilya Morandi. Nagkunwaring may emergency sa Pilipinas. Iniwan ko ang villa, si Lucia at ang mga alaala ng isang sumpang nakabaon sa Batong Banyaga. Pero mula nang makauwi ako rito sa Pilipinas, may ilang bagay na hindi na bumalik sa normal. Minsan sa gabi, may naririnig akong kumakatok sa ilalim ng sahig. Minsan naman sa panaginip, nakatayo sa silid ng kama ko si Lucia. Pero ang boses niya, hindi kanya. At isang umaga, habang naglalaba ako sa poso, may sumabay sa patak ng tubig. Isang boses na pamilyar. Hindi ba tayo na boss, Yaya? Miss Kate, mga kaisip, kung may ibang OFW na nakakaranas ng ganitong kababalaghan sa ibang bansa, sana'y huwag kayong manahimik. May mga alaala tayong dala, hindi lang sa puso, kundi sa dugo, sa wika at sa mga nilalang na hindi makalimot. Maging maingat po tayong lahat, lalo na kung may mga batang nakikipaglaro sa mga hindi natin nakikita. God bless po sa show niyo, Miss Kate. More power sa buong team. Saludo ako sa lahat ng kaisip at ingat po kayo. Ako po si Mercy, dating yaya sa Italia, ngayon nagbabantay ng sarili ko sa gabi. Magandang gabi po. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-like at mag-subscribe ka na.
At kung may sarili kang creepy na karanasan, i-share mo sa amin. isipnaligawhorror@gmail.com. Hanggang sa susunod na lagim. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode.